Asia's multimedia star, Mr. Eldon Richards. Hey. Sir, isang harapan. Martin, di ba galing ka lang New York? Kamusta? Grabe, pag-usapan muna natin yung suit ni, kasi nataypan to ni Sasa kanina. Lalo yung ano mo. Hindi lang yung suit, ano ba? Ikaw naman, madali naman ako Teka, nakakaloka, ano ba yan? Simula pa lang, minamuho agad. Okay. Oh my God, kaya naka-bridal nga talaga ako. Ay, kakasal na ako. Mamimili na lang talaga ako kung sino papakasalan ko. Charis. Alden, kanina. Yes. Pasabog agad yung opening prod nyo ni Sir Bitoy. Yes, correct. Kamusta yun? Kamusta Actually, yung mag-perform with him? Actually, it's my 15th year this year, GMA. Wow. So sa December 8, which is my... Bata pa lang ako. Napapanood ko na si Alden. Talaga ba, Martin? Di ba mas matanda? Hindi, joke. So yun, parang first time ako nabigyan ng opportunity to do a production number with Kuya Bitoy, of course, the Michael V. So, kasi nakakasama ko siya mostly sa comedy shows, tas mga gatherings, pero wala kaming thing together. So, this is the first time. Sobrang enjoy. Iba rin yung experience, to be able to share the dance floor with him. Hindi ko alam, we all see Kuya Bitoy as a great performer, actor, comedian, creative, director, lahat na actually. All around. He wears many hats. But being able to share the stage with him is an honor for me. Kasi iba yun Parang bihira yung chance na yun na mabigyan kami ng pagkakataon mag-perform together. Isa lang talaga ang masasabi ko doon. And I love you. Ito. Alam mo, hindi ko gets bakit naging thing yan So, enlighten na natin sila. Well, you're iconic. Ayoko nga gawin yun I think this is a chance for me to enlighten everyone about what's happening with that trend. Ano nga nangyari doon? It was a shoot for an entertainment portal years back. Siguro 3-4 years ago. Ang tagal na pala noon. Matagal na yun. Hindi siya recent. Then nagulat na lang ako all of a sudden. Biglang it became a trend sa TikTok and social media. Sabi ko, ang tagal na yan. Hindi ko alam kung bakit yan naging viral all of a sudden. But namukay na mga nakshi mo. Oo pero whatever serves the pop culture of the Philippines. And sa ikasasaya ng lahat. Of course, support tayo dyan. Thank you for your Yes! Love it! Hindi niya yung ginagawa. Hindi ko to ginagawa. Actually, kanina rin nung prod sabi ni Kuya Bitoy, sabi niya, Den, di ba may trend ka, yung ganun-ganun. Sabi ko, wow, Kuya Bitoy. Alam mo, feeling ko maganda gawin natin yan sa dulo. Kaya ginawa namin sa kanina, sa ending. Tapos, sabay segue sa speech ni JRD. Di ba parang nakakaya naman sa boss namin. Pero, sorry sir, katawaan lang po. Saan ka namin aabangan? So yan, sa mga kapuso natin, syempre maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta ng Stars on the Floor. We're just so proud of this show and we're very excited to showcase all the other episodes and what we have in store for you guys. Anyway, maraming salamat. And of course, huwag niyo kakalimutan yung official hashtag namin kapag magpo-post kayo. Ano bang hashtag natin? Kasi Alden Sal. Alsa. Oh my God, meron na siya agad hashtag. Alsa, di ba? Oh my God, ako nagagastos ng kasal natin. Ganon. Thank you so much. Thank you guys, maraming salamat. Umalis ka na, please. Thank you. Oh my God, kinilig ako doon. Malala. Buong pusong pasasalamat din po ang gusto naming iparating sa mga kapusong nag-iwan sa atin ng hindi matatawarang inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang mga kwento, TV shows, pelikula, musika at iba pang obra. Join us in commemorating their life and legacy together with TikTok Locks, Tala Gatchalian, and the divas of the Queendom, Hannah Priscilas, Naya Ambi, and Jessica Villarubin. Hello ka-Alden fans! So bago yung kakulitan ni Sir Alden kagabi ito nga spotted si Ma'am Catherine na naka-black siya mga kasembreros, parang karugtong nasa airport. Tapos naka-mask siya mga kasembreros. Pero if I'm not mistaken ay matagal na po ito mga kasembreros na kanyang video na parang may ginagawa silang shoot mga kasembreros na repost lang ito na isang admin. So ito po ay way back, parang long time ago pa mga kasembreros. So tapos abangan niyo yung vlog ko about kay Sanya at kay Mark mga kasembreros. May mga supporting tayo doon. So mamaya yun mga kasembreros. Pero ito muna kagabi nga ay nag-celebrate ang GMA. So yun taped, kumbaga pa na i-shoot na nila nakaraan
nung July 2 nga ba yun. Tapos, pinlay lang kagabi mga sombreros. So, ang nakukulita talaga dito ay kay Sir Alden. Yung story pala ng Padilla noon is, tawag dito, yung may ginagawa siyang endorsement 3 or 4 years ago pa. Which is nakita ko naman yung picture na yun mga kasombreros na matagal na yung Padilla niya na yun, na picture. Pero nag-resurface lang siya, tsaka naging trending nung ginawa na ng mga TikTok, mga influencers, mga social media influencers.
At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasambreros. Ang title natin, May Tamang Panahon. Ecclesiastes chapter 8 verse 12, Though a sinner does evil 100 times, and his days are prolonged, yet I surely know that it will be well with those who fear God, who fear before Him. So, meron tayong dalawang comparison dito. Yung sinner na gumagawa ng masama, gumagawa ng evil mga kasambreros, at saka ang gumagawa ng mabuti or may takot sa Panginoon mga kasambreros. So, ito ay actually nangyayari talaga ito mga kasambreros. This is all about the uncertainties and injustices of life mga kasambreros. Kasi minsan masabi mo, bakit umaasenso ito? Yung ginagawa nito puro masama naman. Under the table naman, minsan yan nahuhuli ko pang ganito, ganyan. So bakit sila umaasenso? Tapos ako na gumagawa ng mabuti, ako na naglilingkod sa Panginoon, ay bakit ganon? Parang lugmok pa rin kami, ganon. So, ito mga customers talagang literal ito, no? Where the wicked are not immediately punished. Sabi nga, kailan kayo paparusahan ng Panginoon ito? Alam ko mga baho nito, alam ko mga sikreto nito, pero bakit sila ang maasenso? Kami wala. So, ganun mga customers ang mindset natin. And that's natural mga customers na naiisip natin, no? But here's the thing, no? Ang Ecclesiastes 8:12 ay nagre-remind sa atin na may tamang panahon ang Diyos mga kasambres. Well, of course, no? Hindi naman parating isipin na wag mo sabihin na isusumpa mo sila, no? Wag mo isumpa sila sa salita or sa isip o sa puso mga kasambres na mano ka sana maganda. So wag po ganun mga kasambreros, kasi ang Diyos po natin ay nakikita yung ating mga iniisip, yung ating mga sinasabi mga kasambreros, and we will give account every single word na sinasabi natin sa mundong ito. So where the wicked are not immediately punished and righteous does not or do not always receive immediate rewards, leading to a call for patience and trust in God's ultimate justice. So yan po mga kasambreros, ito yung tinetest din sa atin dito, yung patience, no? Na maging patient tayo, no? Kasi alam ng Diyos, at saka mas alam ng Diyos ng bahagya at saka ng sobra-sobra pa ang kanyang ginagawa kaysa sa ginagawa natin sa ating sarili mga kasambreros. So ang question dito, have you ever felt frustrated or disheartened when it seems like those who do wrong are succeeding while those who do good are struggling? So yung gaya nung na-mention at naitanong ko kanya mga kasambreros na bakit yung mga na-frustrate ka ba, na-dismaya ka ba, na-discourage ka kasi nga gumagawa sila ng masama pero sila pa yung maasenso, ikaw hindi na gumagawa ng tama. It can be easy to lose hope and question the fairness of the world. Fair ba ang buhay? Fair ba ang mundong ito? Well, of course, this is a once fallen world mga kasambreros, kung kaya makakaranas tayo ng mga unfairness talaga dito. However, ang verse nito nagre-remind sa atin ng tamang panahon at God's timing mga kasambreros, at saka yung hostisya, ang katarungan at katwiran ay ultimately magpiprevail mga kasambreros. Kung hindi man natin ma-achieve sa mundong ito, meron pang afterlife mga kasambreros. So while it may seem like wickedness is prevailing in the short term, in the grand scheme of things, justice will always triumph. So merong kumaga pa, di ba nga sa life after death, merong evaluation, merong accounting na mangyayari doon, may auditing na mangyayari mga kasambreros. Kung kaya yung lahat ng salita natin, lahat ng ginagawa natin dito, mabuti man o masama, ay sa Book of Ecclesiastes din yun mga kasambreros, no? Kaya ipipresent natin at ihaharap natin sa Panginoon sa tamang panahon. This verse serves as a powerful reminder to have faith and trust in God's plan even when things seem bleak. It encourages us to stay steadfast in our beliefs and actions, knowing that ultimately goodness will prevail over evil. So wala talagang masama na magpiprevail mga kasambreros. Sa mundong ito, meron, yes, pero sa afterlife po ay wala. Ang isisettle lahat ng Diyos, no? Isisettle niya lahat ng accounts, lahat ng pangalan. Kung sa isang eskwelahan, merong merong class record, merong registrar na nandun po lista lahat ng pangalan mo, yung achievements mo, yung grado mo, yung grade mo sa teacher na ito, yung grade mo sa subject na ito, and so on mga kasambreros. So parang ganun din. May heavenly registrar din po mga kasambreros na may records ng lahat po ng ating ginawa dito sa lupa. So
wag tayong mabalisa, wag tayong ma-dishearten kung ang mga masasama mga kasambreros ay nagpapatuloy sa yes, iba kasi yung stand din ng kagaya ko nagtuturo ng salita ng Panginoon. I have the accountability, I have the responsibility to share the gospel in truth, humility, love mga kasambreros. Kasi ako rin ay mag-give account ng aking buhay. So, kung may makikinig, praise God. Kung wala makikinig, praise God. Kasi alam niyo kung bakit. I'm doing may calling mga kasambreros sa Panginoon. So, ang Diyos na ang bahalang kumilos. So, kung may mga pusong makikinig at may pusong mag-respond, then so be it mga kasambreros. At kung wala naman, ang importante ay nagawa natin, nagawa ko ang aking calling na akin pong natanggap mula sa Panginoon. Wag nating isipin na parang hindi mo iasa yung responsibility at saka yung calling at saka yung purpose ng buhay mo sa iba. Parang kanya-kanya ba, kahit sa magkapatid, dito ko na-realize na dapat yung magkakapatid may kanya-kanyang pagsisikap. Kasi kunwari, pag na-down yung isa, tapos lahat kayo walang trabaho or walang pinagkukuhaan ng earnings. So, madadown lahat mga kasus, yung ating magulang, yung ating mga kapatid na dapat alagaan. So, mahirap mga kasambreros. That is why every individual na nasa tamang edad, nasa tamang pag-iisip mga kasambreros na kailangan magtrabaho, ay magtrabaho ng kasipagan. And yun nga, talagang pray, faith mga kasambreros ay napakalaga. So, let us take comfort in the fact that no matter how dark things may appear, God's timing and justice will always come to light in the end. Let this verse be a source of hope and encouragement, guiding us to remain steadfast in our faith and actions, knowing that righteousness will ultimately be rewarded. So, huwag tayo mag-alala kung tayo po ay gumagawa ng mabuti tapos parang hindi mo na-experience yung ginawahan or parang yung gantimpala ng Panginoon. Huwag po tayo magpapawala ng pag-asa. We can trust God even in the face of injustice because ultimately God is the ultimate judge. So kumbaga pa sa lahat ng mga pinaka-judge, so lahat mga kasambreros siya po ang pinaka-ultimate sa lahat ng mga ultimate. We may not always understand, hindi natin always maintindihan mga kasambreros kung bakit nangyayari ang bagay nito. May mga times na namamatayan tayo, may mga times na nagkakaproblema tayo, na-frustrate tayo mga kasambreros. But come to think and believe this, we can trust God and He is judge. He is just, He is fair, and His judgments are fair mga kasambreros. Patas ang Panginoon. Hindi siya partial, He is impartial mga kasambreros. So sa ating buhay, sa sort of application mga kasambreros, pagkatiwala natin yung proper timing, right and perfect timing ng Panginoon. So may tamang panahon talaga ang lahat-lahat. Kumbaga para kang isang estudyante na nag-aaral, kung nag-aaral ka na masigasig, kasi yung kapatid ko ay yung mga minsan, yung mga kapitbahay dati, hindi sila nag-aaral na mabuti, nag-aaral sila ng mga magulang nila pero nagbubulakbol sila. So in the end, ay hindi sila nakagraduate, so parang doon mo pagbabasehan mga kasambreros sa buhay na when you do good, when you do right, may tamang panahon talaga na kung sino yung sisibol at saka parang gagantimpalaan at saka sino yung hindi. Just be patient mga kasambreros. Alright, so naman po in the meantime nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, patience and trust sa Panginoon natin that He has the perfect timing and may tamang panahon ang ating Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. He has no equal. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po. I love you.